Update naman, sir, sa ano mo, sa... Walang ginagawa ko kasi pag gumagawa ko ng movie. Siyempre, kami, tsaka yung team namin, tinitingnan muna namin yung script kung maganda. I think, yun ang pinaka-basic sa pagpili ng, ng mga project. Pag maganda, yan sila Gerard ang babasa ng mga script. Pag siya, maganda to, then ako na magbabasa ulit. Maganda nga. Sige, pwede yan. We receive a lot of scripts sa office. And marami rin may maganda, may mga pangit din. Kasi meron din naman na mga projects na maganda na hindi na rin namin natatanggap. Sayang. For example, yung On the Job, it was offered to us, pero hindi rin namin magawa. Maganda rin yung Trophy Wife, pero hindi na rin namin ginawa. Pero ito recently yung The Janitor, The Janitor, maganda. Oo, maganda. Ang daming nagsasabi na parang kung manonood ka ng ibang pelikula sa Cinemalaya, huwag mong unahin yung Janitor kasi baka hindi ka na masiyahan din sa iba. sabi lang. Well, it's a compliment to our director. You know, our director really worked hard for that film. And galing din yung writer namin. Actually, yung buong creative team ng The Janitor, maganda yung trabaho nila. Sir, update nga pala dun sa movie with Gretchen and John Lloyd. Ongoing, yung The Trial. Kasi yun nga, ang feeling ko, yun yung magiging last movie na ipalalabas ng Star Cinema para sa anniversary presentation nila. So, part na rin din yung She's Dating the Gangster. Tapos, ang huli nun, yung The Trial. Malapit na rin matapos nun. Siguro mga 15 shooting days na lang. Sir, nabanggit mo yung She's Dating the Gangster. Yung reaction ng mga tao, grabe. Ang sabi nga sa akin, nakapagsabi lang sa akin kasi hindi ko rin napanood eh. Nung lumabas daw kayo ni Miss Dawn Zulueta, yung sigawan saka yung kilig, parang kung di man equal, parang nilagpasan yung Katniel. In fact, nagkaroon daw ng bagong, yung Richard Don fans, nagkaroon ng bagong generation. Ang tawag sa kanila, Chardon. Parang Katniel, Chardon naman ngayon. Marami yan eh. Bakit yung mga fans namin ni Don, when we started in 1991, mga nanay at tatay na rin sila. And then most of their children, sila na yung fans namin, yung mga bagong generation ng fans namin. Tapos binabalikan daw yung mga movies nila dati, itong mga new generation, yung Chardon. Pinapanood nila. Tapos, yun nga yung kilig. Anong masasabi mo ron na... Siguro kami ni Don, we have a certain kind of magic pagdating sa screen. And hindi mo malaman kung bakit may ganun eh. Siguro they see us that we look good together on screen. Yung iba naman nangangarap na sana magkatuluyan pa to kahit may ganyan asawa. Alam mo yung mga fantasy ng mga fans namin. Minsan matatawa ka pag binabasa mo yung thread ng mga tweet nila. O kaya pag sa Instagram, minsan nag-aaway-aaway, binubura ko na kagad yun. Huwag tayo mag-aaway. O kasi after, dinidiem ko sila, huwag kayo mag-aaway, huwag kayo magkagulo. Sir, balikan lang natin yung sinabi mo na sana ikaw yung nandun sa OTJ saka yung sa Trophy Wife. Bakit nga, aside from yung sa time? Yung sa On the Job kasi, naging busy na rin kami sa campaign ni Lucy noon. Kaya ang gumawa ng role ko doon si Joey Marquez. Tapos sa Trophy Wife, marami pa kami ginagawa. Kaya naman eh, hindi na rin namin kinuha. Sir, sa She's Dating the Gangster, how is it working with yung mga bata nating actors, sila Daniel, sila? Lagi akong pinupo eh. Kumain na po kayo. Niloko rin. Tapos na po. I guess ganun lang talaga yung mga bata. They're nice to work with, easy to work with, and masaya. Masaya yung set namin nun eh. Sir, recently... konti lang, ilang araw lang ako dun eh. I think nag-shoot ako ng mga 5 days lang yata eh. Nabanggit mo rin sa isang interview mo na kung bibigyan ka ng pagkakataon to be in a role with a leading lady na mas bata sa'yo, si Kim Chiu. O mga yan, siyempre. Oo. Bakit si Kim Chiu, Bea Alonzo, yung mga ganyan. Kasi... Pero top of mind mo si Kim Chiu daw eh. Kasi yun, sila na yung mga bagong generation ng stars ngayon eh. And hindi ko pa sila nakatrabaho. Diba?
Kasi masabi ko na nakatrabaho ko na si Catherine Bernardo eh. Pero tayo yung iba, hindi pa. Hopefully one day. As a leading man there, You never know, depende kung anong story ang dumating. Kasi sometimes nagre-require din yung story na, oh, kailangan ganito yung age ng lalaki, tapos ganito yung age ng babae. mga May, December affair. Mga ganyan, di ba? Ganda sana concept yun. Oo. Na lalaki naman. May iba lang. Oo. Hindi, kasi nabagditin natin mga kabataan, your daughter Juliana, nag-endorse na rin, may sarili na rin so, as a father to Juliana, nakikita namin pag may mga concerts, events, nandun siya, nanonood siya. Hindi ka ganun as a father to Juliana. Katulad ko kasi, si Juliana, mahilig sa mga manood ng mga live performance. Ako yun yung napansin ko sa kanya, pag may mga concert, may mga show, hilig niya manood. Ako kasi, alam mo, kunyari when I travel abroad, yun na tumutugtog ng gitara sa tabi ng subway. Hintuan ko yun, nakikinig ako eh. Kaya when you go to other places, may mga quartet na naglalaro sa tabi ng kalsada. I take time, I sit down, pinapakinggan ko. So yun nakikita ko sa kanya. Tapos nakikita ko, basta, pag gusto naman lumabas si Juliana, manood ng mga show, mga concert, depende, siyempre may kasama siya, mga friend niya. Tapos may curfew lagi yun. Yun lang. Nag-ano pa rin sa curfew siya. Oo. Tapos Last time na nanood, ano yung pinanood niya? Disclosure? Disclosure. EDM. Sabi ko, EDM to So sabi ko, kailangan 11:30 umuwi ka na. Sabi niya, Dad, 11:30 hindi pa nagsistart. Sige, 12 o'clock. Kinahating oras. 12 o'clock. Sabi ko, 12 o'clock uwi ka na dyan. Sabi niya, sige, okay Dad. Tapos nung umuwi siya, kinikwento niya, Dad, ano pa lang parang wala pang 5 minutes nag-start yung disclosure. At least na-experience mo kahit pa paano. Most game shows na nakikita mo, maingay, di ba? Itong game show na to, kailangan tahimik. May mga challenges, may paggagawa sa'yo.